Ikaw po ba ang guro ng aking anak na si Gabriela Aparece? Magandang araw po, sir. Ako nga po. Kayo po ba si Mr. Aparece? Oo, ako nga. Sige po. Pumasok po kayo. Tayo po ay mag-usap ng masinsinan. Maaari po kayong umupo. Ma'am, kailangan natin mag-usap. Nakita ko ang grades ng aking anak. Sa math at science, puro bagsak. Di ba captain siya ng volleyball team dito? At siya rin ang nagdala ng maraming trophy sa school na ito. Pero bakit parang pinabagsak niyo siya? Dahil lang ba busy siya sa pagrepresenta sa paaralang ito? Naiintindihan ko po na talagang ikinagulat nyo at ikinagagalit nyo talaga ang naging resulta ng grades ni Gabriela. Kung tama po ang pagkakaintindi ko, nararamdaman yung kulang ang suporta o konsiderasyon ng paaralan sa kanya sa kabila ng kanyang mga karangalan na ibinigay dito sa ating paaralan. Tama po ba? Eksakto! Pagod na pagod ang bata. Nag-iinsayo sila hanggang alas 7 ng gabi. Paano nyo maasahang makatapos siya ng mahabang lab reports at quizzes kinabukasan? Parang napakahigpit nyo naman. Lumalabas po na ang bigat ng mga gawain sa school or mga activities ay bumabangga na sa kanyang commitment sa sports at nag-aalala kayo na baka makaapekto ito sa kanyang scholarship sa college. Tama po ba ang pagkakaintindi ko? Siyempre, no grades, no play. At kapag hindi siya nakapaglaro, mawawala ang kanyang scholarship. Rinig ko po ang inyong pag-aalala at gusto ko pong makasiguro na nagkakaintindihan tayo. Maaari ko po bang malaman kung paano niya hinahati ang oras kapag umuwi na siya sa bahay ninyo? Mayroon ba siyang mga nakalaang oras o lugar sa pag-aaral pagkatapos ng mga practice nila sa volleyball? Sinusubukan naman niya, pero pagod talaga siya. Madalas nakakatulog na nga siya sa ibabaw ng kanyang mga libro. Ari ko po bang malaman anong mga bahagi po ba sa science at math ang madalas niyang banggitin na nahihirapan siyang habulin o intindihin talaga? Yung mga quizzes, madalas kasi wala siya sa lecture dahil may laro siya sa ibang lugar. Tapos pagbalik niya, quiz agad ang sasalubungin niya. Ibig niyo po bang sabihin ang pangunahing problema ay ang schedule ng mga assessment na tumatapat talaga sa kanyang mga laro? Naiintindihan ko po ang pressure na iyon at bago natin tignan ang mga hindi niya naipasa, gusto ko po munang purihin ang inyong anak dahil napakadisiplinado niya. Hindi siya lumiban sa klase kapag wala siyang laro. Bukod doon, mahusay ang kanyang leadership skills. Madalas niyang pinamumunuan ang kanyang mga kaklase sa mga group projects kapag narito siya. At bilang guro po, kitang-kita ko rin po talaga ang determinasyon niyang magtagumpay. Totoo naman yan. Mahal niya ang team niya, pero mahal din niya ang pag-aaral niya. Tungkol naman sa resulta ng kanyang assessment, ang dahilan lang po ng mababang marka niya ay ang dami ng incomplete talaga na mga gawain. May kakayahan siya, kailangan lang natin ng tamang tiyempo para sa maipakita niya ito sa loob ng klase. Para matulungan siyang makahabol, mayroon akong mga mungkahi na maaari nating gawin. Una, bibigyan ko siya ng advanced learning packets na maaari niyang mabasa kapag siya ay habang nasa loob ng bus or kahit nasa training siya. Pangalawa, handa ko pong ilipat ang schedule ng kanyang mga quizzes sa Lunes ng umaga sa halip na Biyernes ng hapon para may weekend pa siya para magpahinga at mag-review. Maaari kami magkaroon ng 15-minute one-on-one interview tuwing Martes ng umaga para malaman ko kung nahihirapan ba siya at sa tingin niyo po ba ay makakatulong ang mga ito para mabalanse ang kanyang sports at academics? Malaking tulong po yan, ma'am. Sisiguruhin ko po na gagawin niya ang parte niya. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa pagpunta dahil nalaman natin kung ano ba ang maaaring gawin natin kay Gabriela Aparece. Maraming salamat po. Maraming salamat din po. Hey.